Gusto mo bang gumastos, mag-ipon, tumulong, at mag-invest lahat sabay-sabay? Let me share with you the 5+2 money jars that help me enjoy life and build my future. No matter how much you earn, this can help you. The first jar is FFA or Financial Freedom Account. 10% ng kikitain mo, itatabi mo siya para sa investments. Ang purpose nito ay palaguin pa yung pera na meron ka para mas marami ka ulit madidivide sa mga different jars na to. For example, itatabi mo siya para makapag-invest ka sa mutual funds, sa UITF, or gamitin mo itong kapital para sa pinapangarap mong business. Hindi ito pang gastos, hindi rin to pang emergency fund, para sa future mo to. Itong second jar, pinaka-favorite ko to. Ito yung tinatawag natin na play account or ito yung fund para ma-enjoy mo yung life mo. So, 10% ng kikitain mo, itatabi mo dito. So, kung kumikita ka ng 12,000, 1,200 every month, pang-enjoy mo. Kung kumikita ka ng 50,000, 5,000 per month, gagastusin mo to yourself to experience the feeling of being rich. Yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa before, gusto mo kumain sa fine dining restaurant, gusto mo magpa-spa, ayan. So gusto mo bumili ng magandang mic o kaya naman ng earphone, you can do that dito sa pera na to. I love this account kasi nga guilt-free spending. Pwede ka gumastos, may naka-allot na budget for you. Kasi if you feel good and you treat yourself well, mas na-encourage ka to earn more money, to use more talents, to help more people, to do well in your career or business, and then eventually money will follow. May rule itong play account ha. Kailangan lahat ng pera na nakalagay sa play account, every month, uubusin mo siya to treat yourself. Third jar is give account. Ito yung pangtulong natin sa other people, sa family members, sa society, sa church. Yan, so dito mo pwedeng kunin. You can also use this fund to treat other people, your family members, your friends, your loved ones, and also kung magre-regalo ka during Christmas or other occasions, pwede mong kunin yung budget dito. Fourth jar is LTSS or long-term savings for spending. Ito yung big purchase items like bibili ka ng laptop, o kaya travel, dream wedding, big car, o kaya naman house and lot. So yan, pinag-iipunan mo siya at a specific point or specific period kung kailan mo siya gagastusin. 10% nakikitain mo, iaalat mo dito. Kung lumalaki pa yung kita mo, syempre lumalaki din yung allotment mo sa different jars na to. Lalaki rin yung mapupunta dito sa LTSS and then sa iba pang mga jars natin. The fifth jar is for your education. 10% ng kinikita mo, iaalat mo dito to grow yourself, to invest in yourself. Kasi sinasabi nga, the most important investment that you can make is investment in yourself. You buy books and read it, of course. You attend workshop and seminars. You avail one-on-one coaching or mentoring para mas mag-grow ka pa as a person. And then kapag lumalaki na nga yung mga natutunan mo, it will affect then your career, your business, and then money will follow effortlessly. When you're starting, you can have a physical jars para nakikita mo at mas nararamdaman mo yung discipline habang ginagawa mo ito. But as your income grows, you can immediately transition sa separate bank accounts. Pag nangyari na yan, we can add 2 more jars para sa'yo. Ang 6th jar natin ay safety fund or health fund. 10% ng income mo, ilalagay mo dito. So para sa health emergencies, sa maintenance, sa medicines, sa life insurance policy mo, dito mo rin lalagay yung pang-emergency fund mo. And then yung last or 7th jar natin will be the business fund. 10% na kikitain mo, ilalagay mo dito. Magiging separate na siya dun sa FFA jar mo na tiniscuss ko kanina. Itong jar na to, allotted siya para sa capital mo for your business, sa tools na kailanganin mo for it, for your side hustle, para during that time na gagamitin mo na siya, o kaya naman may current business ka na, dito mo kukunin. So, naka-separate itong account na to. Kaya naman kung nagkatrabaho ka ngayon as employee at pinaplano mo rin namang magkaroon ng sariling business in the future, at least during that time, nakapag-ready ka na at gusto mo nang magsimula ng sarili mong business, inunti-unti mo na siyang i-save.
Kasi hindi rin naman lahat ng pangarap natin na businesses may maliit na puhunan. Yung iba, malaki rin. Depende sa gusto mong simulan. And then yung the rest, yung matitira, para sa necessities mo na. So if you're using 5 jars, 50% mapupunta sa necessities. So kung gumagamit ka naman ng 7 jars, 30% mapupunta sa necessities. If nung dinivide mo siya, ay kukulangin yung percentage allotted for your necessities, don't worry, you can adjust that percentage in different jars natin. So instead na 10%, 8% na lang siya, ganun, para magkasya ito. Quick story time muna tayo. Alam mo ba, itong managers na to, tinuro ko to sa mga pinsan ko nung maliliit pa sila. High school, may iba grade school. And syempre, pag nag-aaral pa, allowance lang naman yung pinaka main source of income nila, di ba? Siguro parang mga 10 years ago yon. So may mga added income lang sila kapag birthday o kaya naman pag Christmas, binigyan sila ng family members or ng parents, tito, titas, ninong, ninang, di ba? Nadagdagan yung money nila na iaalat. And you know what? Yung LTSS na fund, yung long-term savings for spending. So sa limited na allowance na nakukuha niya, during that time na Christmas, yung isa kong pinsan nakabili siya ng glowing na keyboard, na gaming keyboard. Yung isa nakabili ng magandang headphone. Yung isa naman nag-ipon, konti na lang, parang makakabili na siya ng guitar. So dahil nalaman niya ng parents niya, gusto niya talaga magkaroon ng electric guitar or ng bagong acoustic guitar, talaga na lang ng parents niya yon. So nang dahil dito, nakadevelop ng discipline, di ba? Tapos nakabibili mo pa yung gusto mo, nakakagastos ka rin. Every month, may money ka, guilt-free, using yung pay account. So nasasanay ka pa mag-divide ng money habang mas bata. Tutunan mo yung pag mag-manage ng money habang maliit pa, bago dumating yung time na pag nagtatrabaho na sila, meron na silang habit of doing this. My point is, hindi mo kailangan magkaroon ng 1 million pesos para gawin ito. O kahit na paunti-unti nagkakaroon ka ng 100 pesos per jar, okay na yun. Kapag create ka ng discipline, kapag create ka ng habit of you managing your money, and eventually, nai-enjoy mo ito. So, hindi kailangan na pag nag-iipon, tagtipid talaga at wala kang gagastusin for yourself. Tapos, nakakapagbigay ka pa sa ibang tao, nakakapag-save ka rin to grow yourself, and also for your business. So, pwede mo tong gawin. Ikaw, what's your favorite jar? Comment down below!